Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikalawang araw sa buwan ng Nobyembre. At pinagdiriwang po ngayon ang All Souls Day. Kaya samahan niyo po kami, mga deboto ni San Antonio ng Padua, mga minamahal na viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. At pagbati din po sa lahat po ng mga benefactors namin na tumutulong sa pagtataguyod ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan sa mga kayo naroon sa mga sandaling ito. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po tayong magnilay sa araw na ito, All Souls Day. Mga kapatid, ngayon pong All Souls Day, ang paksapon ng ating pagninilay ay nagsasabing, huwag matakot, harapin ang kamatayan. Mga kapatid, sa araw ng pagunita natin sa mga yumao nating mahal sa buhay, huwag nating kalilimutan that on this day, we do not pray for souls who are already in heaven because they now enjoy the fullness of life and they are now the ones praying for us. With God in eternity, they do not need our prayers. Sa halip, mas kailangan po natin ang kanilang dasal para sa atin. We don't also pray for souls who are already eternally condemned in hell. Praying for them will be useless because they are actually a hopeless case. We do not pray for them, but we pray for our sisters and brothers in purgatory. Malimit po mga kapatid kapag pinag-uusapan ang kamatayan. Lagi po nating iniisip na ito na ang ating wakas. We associate our end in death. Kung paanong ang wakas ng panahon ay darating sa oras na hindi natin inaasahan, ang kamatayan po ay isang katotohanan na harapin natin sa kanya-kanyang takdang panahon at hindi natin alam kung kailan. Kung ako po ay tatanungin at ang tanong ay ito, kailan po kayo mamamatay? Wow, para nakakatakot naman nasagutin yung tanong. Pero kung magiging seryoso lang ho tayo at totoo, ito po ang pwedeng maging sagot. Malapit na. Naku naman, Father, bakit naman malapit na? Kasi naman po, tayo na mismo nagsasabi, maikli lang po ang buhay natin sa mundo. Kaya kung maiksi lang ang buhay sa mundo, compared sa buhay na naghihintay sa atin sa kabila, o di ba, lahat tayo malapit ng humarap sa katotohanan iyan. Because life is too short compared to eternity. Pag silang pa lang natin, may hangganan na ang buhay natin. Nakatakdaan na ang araw. Darating ang panahon na tayong lahat ay haharap sa kamatayan. Kaya nga, hindi na po uurong ang panahon. Hindi na ho tayo babalik sa pagkabata because the passage of time is simply irreversible. Kaya maiksi lang ang buhay. Kaya, ang hamon, gawin mo lang mabuti na magagawa mo ngayon at huwag mo nang ipagpaliban pa. Maiksi na nga lang ang buhay, makikipag-away ka pa ba? Maiksi na nga lang ang buhay, uubusin mo pang oras mo sa mga bagay na walang kwenta? Maiksi na lang ang panahong natitira, hindi ka pa rin ba magpapatawad? Magpapakagalit ka pa rin ba? Tumanda ka ng laging galit? Sayang ang mga panahon na ginugugol sa mga walang kwentang bagay. We must not forget that we are living in a limited time. And the life you are living is a borrowed life. Time is gold. Time is not ours. Our time belongs to God. Time is so precious. That is why we call it treasure. Time is gold, and so do not waste it sa mga bagay na
wala namang kapakinabangan. Mga kapatid, hindi natin hawak ang ating buhay, hindi rin natin pag-aari ang ating panahon, sapagkat sa anumang panahon, pwede tayong tawagin ng Panginoon upang harapin ang katotohanan na natapos na ang ating panahon sa mundo. Ano po ba ang kailangan nating paghandaan? Ito po ba yung malapit ka nang mamatay, kaya magpapakabait ka na? Ilang tao na po ang nagpakabait dahil muntik na silang mamatay. Pero hindi po ito pinag-uusapan dito. The thing that matters most is that time is so important. You cannot bring back yesterday, and therefore, if you wasted yesterday, that is lost. If you waste your today, the yesterday of tomorrow, then it will also be lost. Sayang. Huwag nating sayangin ang panahon. Kaya ano po ang punto? Maikli lang ang ating panahon. Gamitin ang panahon sa paggawa ng mabuting bagay kasi nga po, maiksi lang ang ating panahon. Kaya kapag ganito po ang ating pananaw sa buhay, hindi na natin katatakot ang pagharap sa kamatayan. Sapagkat alam mo na sa kahapon wala kang sinayang. At ang nakaraan ay ginawa mong kapaki-pakinabang. At inihahanda mo ang iyong sarili sa posibleng pagdating ng bukas. Kaya habang may panahon, mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Live each day of your life as if it will be your last. And love and do the will of God every day as if you are going to heaven. Kaya mga kapatid, huwag matakot na harapin ang kamatayan sapagkat Diyos ang tunay nating hantungan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa panahon at mga pagkakataon na patuloy mong binibigay sa amin. Tulungan po kaming gawing makahulugan ang aming pansamantalang pananatili dito sa mundo upang kami maging handa sa aming pagharap sa iyo kapag kami ay tinawag mo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito ngayon pong All Souls Day. Kung nagustuhan niyo at nakatulong, i-like po niyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos araw-araw sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, sa darating pong panahon ng Kapaskuhan, ang Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua ay naglusad po ng isang proyekto, Pampamilyang Handog ni San Antonio sa panahon ng Pasko. Mamimigay po kami ng 1,000 bags of grocery items. Ito po ay medianoche packages for 1,000 poor families. At nangangailangan po kami ng 1,000,000 piso sapagkat bawat medianoche package ay nagkakahalaga ng 1,000 piso. Kaya't kung 1,000 pamilya ang bibigyan, ang katubas po nito, 1,000,000 piso. Kaya't nananawagan po ako sa mga members ng 1,000 Club of St. Anthony, sana po this November or even as early as now this month, kayo po ay magbigay sa amin ng 1,000 piso para mag-sponsor po sa pamilya na pagbibigyan. Kung hindi naman po kaya, kahit anong aman po ay aming pasasalamatan. Kung hindi man po individual, kahit po mga families, pwede po kayong magkaloob ng tulong. Umasa po kayo ng inyo pong pagkakaloob na tulong ay mapupunta sa mga pamilyang paghahandugan ng Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.